na ang simula ng paglikha ng Diyos sa sandaigdigan. At maliwanag na hindi kasama sa kanyang mga nilikha ang kamatayan. Hindi likha ng Diyos ang kamatayan. Sinasabi dito na ang Diyos ay nasiyahan sa lahat ng kanyang mga nilikha. Ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng tao. Ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. Maganap nga daw po ang kamatayan sapagkat ang lahat o ang tao ay nagpailalim sa kasalanan. Kaya't ang demonyo ang siyang may diretsyong kapangyarihan sa kamatayan. Kaya tulad din ang sinasabi sa sulat sa mga Hebreo 2:14. Kaya't hindi po natin dapat sisihin ang Diyos sa katotohanan ng kamatayan. Manapa, dapat nga po natin siyang pasalamatan na lahat ng mga may sakit na humawak, kahit man lamang sa laylayan ng kanyang damit, ay gumagaling. And take note, marami sa mga may sakit na ito ay nakaratay na sa higaan. Bagamat ang mga may sakit na ito ay humawak lamang sa laylayan ng kasuotan ni Jesus, wag po nating isipin na hindi ito alam ni Jesus. Matatandaan po natin, di ba, na mayroong isang babaeng matagal lang dinurugo ang umibo sa laylayan ng damit ni Jesus. At yun ay naramdaman ni Jesus. Naramdaman niyang may kapangyarihang lumabas mula sa kanya. Kaya wag po nating isipin na ang mga may sakit na ito, gaano man karami, ay hindi alam ni Jesus na humawak sa laylayan ng damit niya at hindi rin alam ni Jesus na pinagaling niya. Lahat ito, conscious siya. Lahat ito, ginusto niyang pagalingin talaga. Lalong-lalo na sinabi nga po dito, kahit na yung mga nasa panig ng karamdaman, yung mga malala ng mga karamdaman, sa Panginoon ang siyang may pinakakarapatang magsabi sa atin, gusto ko gumaling kayo. Ito po honestly, ang isa sa mga usual kong nasasabi sa mga ipinagdarasal kong may sakit. Lalong-lalo na kapag ang sakit ay medyo seryoso na. Isa sa mga lagi kong sinasabi sa kanila, ang Diyos ay Diyos ng buhay. Kaya manalig ka. Bubuhayin ka niya, pagagalingin ka niya. Nawala ang cancer, nawala ang sakit sa puso, nawala ang sakit, chronic na sakit sa bato, may mga binawian din talaga ng buhay. Pero hindi ibig sabihin nun, mali yung sinabi ko sa kanila. Hindi rin ibig sabihin nun na hindi nagkatotoo yung panalangin ng kagalingan para sa kanila. Sapagkat dahil kay Kristo, ang kamatayan ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus, lahat ng mga sumusunod kay Jesus will have, darating ang pagkakataon, will have bodies just like His. Will have bodies that are like His. Imperishable, glorious, spiritual, powerful. Kamatayan ay po pwede ring maging kagalingan. In fact, kompleto pa at ganapang kagalingan. At ito ang dapat nating ipagpasalamat sa Panginoong Jesus. Sapagkat dahil sa Kanya, ang kamatayan na dati ginagawang sandata ng demonyo para mas palalain ang sakit at paghihirap ng tao, niremedyohan ni Kristo. Ang kamatayan na dati na masakit sa mata ng Diyos ay pinaganda ni Jesus. Ang kamatayan na maaaring hindi likha ng Diyos ay binigyan ng bagong kulay ni Jesus.